Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Romans, chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, and you of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang Tagalog version, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, sabi ng yung mercy ng ito, ang tinalakay ni Apostol Pablo ay isang living sacrifice na hindi na kailangan nating mag-alay ng hayop at kung ano-ano pa na inaalay at natin sa altar, kundi ang iaalay natin ang ating sarili kasi ang Panginoong Jesucristo inialay ang kanyang buhay at muli siyang nabuhay at umakyat sa langit. Tayong nananampalataya kay Jesucristo, hindi na nag-aalay pa ng hayop kasi ang huling alay is Heso Kristo. So, ang iniaalay natin ay ating sarili bilang buhay. Kasi pag patay, wala nang nagagawang paglilingkod. Offer your body as a living sacrifice. Ibig sabihin, isang handog na buhay na kapag inoffer mo yung sarili mo, hindi patay, kundi buhay. Ibig sabihin, sinasacrifice mo yung sarili mo at may gagawin ka para sa Panginoon. In-offer natin yung bodies natin para yung kung iisipin natin na kapag hinandog natin yung ating sarili, hindi ito limited by time na in-offer natin yung sarili natin, hindi lang isang araw, kundi buong isang linggo na parang yung panlilingkod natin ay tuwing pupunta lang sa simbahan or worship service, kundi in-offer natin yung sarili natin from Sunday to Saturday, araw ng linggo, ina-offer natin yung ating sarili na yun yung first day na paglilingkuran natin. Pero hindi matatapos yun ng Sunday, ng worship service lang. Kundi tuloy-tuloy yung paglilingkod natin sa Panginoon hanggang Saturday. Hanggang sa Sunday. Everyday yun. Piniplease natin yung Diyos. Hindi lang 8 to 10 yung pagsamba natin na worship service lang, kundi araw-araw na maling tawagin na worship service. Dahil kinag-create yun ng mindset na kung pupunta ka lang sa church ng ganong oras, yung oras ng worship service, ay nag-fellowship lang tayo sa kapwa natin mga nananampalataya. Kasi yung worship, araw-araw. Yung service, araw-araw. Piniplease natin yung Diyos sa kung saan nagtatrabaho tayo, kung saan man tayo pumupunta, kung ano man yung ginagawa natin araw-araw. Pag-worship yun, paglilingkod din yun sa Diyos. Yun din yung tuloy-tuloy. Kailangan yung ginagawa natin, yung lahat ng ginagawa natin at bawat ginagawa natin ay paglilingkod sa Diyos. Kung papaano tayo maging maka-Diyos na manggagawa at naglilingkod sa Panginoon. At hindi lang sa kung kailan pumupunta lang tayo sa church, kundi kung papaano pa tayo maging maka-Diyos at tagapaglingkod sa ating Panginoon, dahil every time na gumagawa tayo or kahit sa ang workplace natin, kailangan maging godly
or yung vision natin, kailangan iniaalay natin ano man yung pwede natin gawin or ano man yung mga ginagawa natin. Nagtitipon-tipon tayo, hindi lang para sa nagwo-work tayo, kundi yung lahat ng ginagawa natin, hindi lang nagtatrabaho tayo dahil sa pera or dahil sa kailangan, kundi yung mission ng Diyos ay punuin ang mundo ng dumadakila at sumasamba sa Kanya. Kaya sa buong araw, sa buong oras na sa araw-araw na ginagawa natin, kailangan lahat yon paglilingkod pa rin sa Diyos, lahat ng ginagawa natin. Yung hindi lang church building, yung napupuno ng worshipers, kundi kahit sa workplace, kahit sa ang bahagi man ng lugar, kailangan gawing sanctuary ang buong mundo, na kahit saan man tayo pumunta, kailangan meron tayong ginagawa na lahat ng mga ginagawa natin na iyon ay sa paglilingkod sa Diyos natin iniaalay. Nagtatrabaho tayo 10 hours a day, Monday to Friday. Kailangan yung lahat ng oras ng yon ay yung mga ginagawa natin na yon ay mentality dapat ina-apply natin, na tinitrain yung sarili natin. Nakalalagi yan Sunday service. Yun yung mga oras natin, training ground natin, para yung mas magiging epektibo tayo manggagawa sa ating Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. At mas magiging lahat ng yan ay dahil sa paglilingkod natin. Ituloy-tuloy natin para sa perfect world na mapupuntahan natin kasama ang Diyos.